Sa isang mundong puno ng mga desisyon at kahihinatnan, ang kwentong Silya ng Katarungan ay nagsisilbing salamin ng ating lipunan, kung saan ang halaga ng buhay ay hindi nakabatay sa tagal ng ating pag-iral, kundi sa mga kwentong maiiwan natin. Sa panahon ng mga mananakop, ang bansa ay nagpatupad ng parusa na ang kabayaran ay buhay. Sa mga panahong ito ng ating bansa ay nakilala ang isang hukom na kinatakutan ng mga halang ang kaluluwa, lalo na ang mga kriminal. Siya ay si Judge Maximiano Asuncion o mas kilala sa bansag na Hukom Bitay. Tanyag siya sa isa pang tawag bilang The Hanging Judge. Isang titulong umuugong sa kanyang pangalan dahil sa sunod-sunod na hatol ng kamatayan. Isang simbolo ng katarungan para sa mga biktima. Sa kanyang mga kamay, ang Silya Electrica ay naging instrumento ng kapayapaan para sa ilan, ngunit isa ring patunay ng mabigat na pasanin ng kanyang mga desisyon. Sa dekada 60, ang kanyang katatagan sa batas ay sinubo nang humarap siya sa mga kasong puno ng galit at pagsisisi. Ang kasong manambit laban sa Samonte at Ablao ay isa sa mga kilalang laban na nagbigay diin sa kanyang reputasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa pag-akyat ng mga krimen at ang panawagan para sa pagbabalik ng parusang kamatayan, lumitaw ang mas masalimuot na kwento para makamtan ang katarungan. Tumatak din sa kasaysayan ng Pilipinas ang kaso ni Fernando Galera na isang tindero ng isda na inakusahang nagnakaw at itinumba ang biktima nito. Isa siya sa mga dalawang pamosong kriminal na hinatulan ng bitay ni Judge Asuncion na tumagal lamang ng 4 na sesyon. Ang kahangalang ginawa nito ang naging batayan ng Hukom Bitay para danasin niya ang pinakamalupit na parusa sa pamamagitan ng lethal injection. Pinanood pa umano ng halang na si Fernando Galera sa anak ng biktima ang ginawa niyang kahalayan matapos niya itong pagnakawan. Isa pang kaso ang nagpatanyag kay Judge Asuncion nang hatulan niya ng bitay si Leo Echegaray na inakusahang walang habas na gumalaw sa kanyang stepdaughter. Sa hatol ng binansagang Hukom Bitay kay Leo Echegaray ay hinarap nito ang parusang kamatayan noong taong 1999. Sa likod ng bawat hatol ni Judge Asuncion ay ang kanyang pagdadasal at pagninilay na tila nagiging suha ng kanyang konsensya. Kaya't halina't ating balikan at mas kilalanin ang binansagang Hukom Bitay na minsang naging kilabot ng mga kriminal na halang ang mga kaluluwa sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Panahon pa lamang ng mga mananako ay nagpapatupad na ang bansa ng parusa kung saan buhay ang magiging kabayaran, dahilan kung bakit marami ring buhay ng mga bayani ang nawala. Sinasabing pinapatupad ito sa pamamagitan ng iba't ibang mga pamamaraan, kabilang na ang firing squad, garote, pagbigti, Silya Electrica at kung ano-ano pa. Nang nagkaroon ng Pilipinas ng sarili ng pamahalaan, nanatili pa rin ang ganitong parusa bilang parusa sa mga taong nakagagawa ng mga mabibigat na krimen sa pamamagitan ng Silya Electrica. Sinasabi na maraming mga tao ang napaupo sa silyang ito na nagbigay ng katarungan sa mga kaawa-awang biktima. Dekada 60 naman, sinasabing lumago ang bentahan ng Silya Electrica dahil sa patuloy na pagdami ng mga krimen na nagaganap noon sa paligid. Sa panahong ding ito, nakilala ang isang hukom na sinasabing walang sinasanto sa pagpapatupad ng mga batas dahil ayon sa kanya, kailangang manaig ang katarungan sa kahit anong oras, panahon man yan ng kapayapaan o kaya naman ay digmaan. Ang nasabing hukom ay si Judge Maximiano Asuncion na minsan na ring naging presiding judge ng Court of First Instance of Laguna Branch 2 na nakabase sa bayan ng Santa Cruz. Ang nasabing hukom ay tinuturing na matinding humatol lalo na noong kanyang kapanahunan dahil bitay agad kung bitay ang hatol
basta ito ay naaayon sa batas na kanyang sinusunod. Sa mga kasong kanyang hinawakan sa Laguna, isa sa kilala ay ang kasong hinawakan niya kung saan nagkaroon ng ubusan ng lahi sa pamilya nila Andres Manambit laban sa pamilya Samonte at Ablao. Naging presiding judge din umano siya sa Regional Trial Court Branch 104 sa Quezon City, kung saan siya ang naging kilabot ng mga kriminal sa kamay nilaan. Minsan na rin siyang binansagang the hanging judge matapos umano itong humatol ng sunod-sunod na bitay sa paraan ng silya elektrika hanggang sa matapos ang administrasyon ni dating Presidente Marcos. Sa pagpapalit ng administrasyon taong 1987, naunang inabolish ni Pangulong Corazon Aquino ang parusang kamatayan. Nang nasabing taon, nagsimulang litisin ni Judge Asuncion ang mga kilalang personalidad na naging tauhan ni dating Pangulong Marcos, kabilang na si Colonel Ronaldo Abadilla na nakilala umanong berdugo ng mga komunista. Dinakip si Ronaldo sa salang illegal possession of firearms and explosive at pag-aaklas umano laban sa gobyerno. Ngunit si mismong Judge Asuncion na rin umano ang sinasabing nag-utos upang palayain siya at payagan tumakbo sa politika sa kanilang probinsya matapos na magbayad ng piyansa. Pagpasok ng dekada 90, lumaganap ang mas marami pang iligal na kaganapan sa bansa, kabilang na ang panggagalaw, bank robbery, kidnapping at kung ano-ano pang mabigat na krimen. Dahil sa mga ganitong pangyayari, mas lalong lumakas ang panawagan na ibalik ang parusang kamatayan hanggang sa maibatas ang Republic Act 7659 na formal umanong nagpapabalik sa nasabing parusa. Ayon din sa batas, balik aksyon na rin ang hukom bitay. 5 araw makalipas ang pagbabalik ng nasabing parusa, buwan ng Enero taong 1994, nang litisin ang isang lalaking nagngangalang Fernando Galera na isang fish vendor na pinagnakawan at itinumba ang isang ginang. Sinasabing inabot lamang ng 4 na sesyon ang nangyaring paglilitis nang agad na hatulan ni Judge Asuncion ang nasasakdal ng parusang kamatayan. Ang nasabing kaso ay itinuturing na kauna-unahang kaso ng bitay sa bansa simula nang maibalik ang batas. Ayon sa salaysay, mas pinunto ng hukom ang katotohanang pinilit umano ni Galera ang anak ng biktima na panoorin nito ang ina habang ito ay ginagalaw niya. Bagaman nahatulan, nabigyan pa rin ito ng pagkakataon ng Supreme Court nang bawiin ito ang hatol ilang sandali bago isagawa ang pagbitay. Makalipas ang ilang buwan ng Setyembre ng kaparehong taon, isang makasaysayang hatol muli ang naganap kung saan si Leo Echegaray na inakusahan na gumalaw sa 10 taong gulang nitong stepdaughter o anak-anakan. Ang nangyaring hatol kay Leo ay naging kontrobersyal dahil kaliwat kanan ang naging kilos protesta ng iba't ibang sektor ng lipunan na tumutuligsa umano sa hatol ng kamatayan. Ito rin umano ang naging dahilan kung bakit natagalan ang pagpapatupad ng hatol na sinasabing tumagal ng halos 5 taon. Taong 1995, pagkahatol ni Judge Asuncion sa 2 magkasunod na bitay, itinatag niya ang samahan ng mga hukom na sang-ayon sa pagpapatupad ng capital punishment na pangontra umano sa mga pagkilos ng death penalty dahil ayon sa kanila masyado nang mapangahas ang mga gumagawa ng krimen at tila walang sinasanto ang mga ito. Kaya naman nagtatag sila ng samahan na lalaban sa karahasan. Bagaman sila ang mga hukom na pabor sa pagkuha ng buhay bilang kabayaran sa kasalanan, hindi pa rin ito nangangahulugan na wala silang konsensya dahil binabagabag umano sila nito dahil tila wala na rin silang pinagkaiba sa mga kriminal na tao, kaya masakit man para sa kanila, kailangan naman nilang ipatupad ang mga batas. Ayon pa kay Judge Asuncion, maaga pa lang bago pa niya ibaba ang hatol ay nagtutungo na siya sa simbahan upang ipagdasal na maging katanggap-tanggap umano para sa mga akusado, gayon na rin sa buong sambayanan ang kanyang ibababa na hatol. Isinulong din ng mga mambabatas na gawing gas chamber na lang ang paraan ng pagpapatupad ng parusa kung saan ang biktima ay ipapasok sa isang silid at doon ay pasisingawan ng kung ano-anong mga nakakalasong kemikal.
Sinasabi na nangyari umano ito nang minsang nawasak ang electric chair na ginagamit pampitay nang ito ay tamaan ng kidlat noong 1988. Nagtungo umano sila sa Amerika upang bumili ng gas chamber machine, ngunit ayon sa gobyerno nila ay matagal nang hindi ginagamit ang ganitong klase ng pagpitay at nakalimutan na rin ang pamamaraan kung paano isinasagawa ito. Sa kabilang banda, ibinigay naman nila ang lethal injection, ilang suwestyon kung saan tinuturo ka ng lason ang mahahatulan. Sa ganitong paraan, naging kumbinsido naman ang pamahalaan ng Pilipinas. Kaya naman na magbalik sila sa bansa, kaagad nilang binago ang batas at isinaad na lethal injection na lang ang gagamitin paraan sa paghatol. Buwan ng Pebrero taong 1999, 5 taon matapos hatulan ni Judge Asuncion si Leo ay saka pa lamang natuloy ang hatol dito, kung saan si Leo ang kauna-unahang isinalang sa parusa sa pamamagitan ng lethal injection, na siya ring sinasabing dahilan kung bakit naging tanyag ang kanyang pagkawala. Sa kabilang banda, na-promote din umano si Judge Asuncion bilang bahagi ng Court of Appeals. Bagaman siya ang humatol kay Leo, hindi nito naabutan ang nangyaring pagbitay rito dahil taong 1997 noong siya ay pumanaw dahil sa atake sa puso. Matapos nang naging katapusan ni Leo, marami pa ang mga sumunod dito bago tuluyang i-abolish ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang batas, dahilan kung bakit umano tila talamak na naman ang krimen hanggang sa panahon ngayon. Ang parusang pagbawi sa buhay ay hindi tinuturing na isang paraan ng paghihiganti, bagkus ito ang pinakamataas na antas ng proteksyon ng batas na maaaring ibigay sa isang tao katumbas ng kahangalang ginawa niya sa kanyang biktima. So ngayon, alam mo na ha?